So habang nag-snack tayo kasi parang snack yan, di ba? Kasi mamaya mayroong final na ano, lunch natin. Okay. Dahil ngayon ang naka-schedule sa Zoom ay si Sheikh Muslim kahit na nasa Pilipinas. Ito yung mundo ngayon. Para bang kung gusto mo makausap kahit na malayo, di ba? So nakita niyo siguro yung post natin na siya ngayon ang may schedule. So katulad pa rin sa dati na 1:30 tayo nagsisimula, di ba, sa Zoom. Pero mga 12, mga 1:15 nito tayo para magsihanda ng pagkain. So habang kumakain tayo, tamang-tama, magsisimula rin si Sheikh Muslim inshallah. So bago tayo magsimula, para sa ating lahat, kaalaman, may isa tayong kapatid na alhamdulillah, dagdag sa mga kapatid. Kanina nag-impress po yan. Kanina po yan. Pinasada namin kanina kasi nakahanda po siya para makapagsala ng Friday. Okay. Naisip namin, ano kaya, mas maganda dito para mas marami. Pero mas naisip namin yung makasabay sa Juma. Alam po natin lahat ng pinakamahina pagka tayo nakapag-embrace o nag-embrace sa Islam para malaman ng kapatid, pinakagagawin natin ay maglilinis, di ba? Maghugas, maliligo, papalit ng damit. Opo. Kumbaga, dahil siyempre, nung hindi pa siya naging Muslim, kabilang siya sa tinatawag na musyrik, ibig sabihin nagtatambal. So, kumbaga sa paningin, marumi ang kanyang kumbaga kalagayan dahil siyempre hindi siya Muslim. O pagka nag-Muslim na, yun. So, ibig sabihin dahil nagbaliklog kaya kailangan lahat ay linisin niya, kumbaga. Okay. Di bali po kapatid, kasi ito yung sinasabi po natin na pag-aaral natin pagka tapos ng Salatul Juma'a. Yung kanina, nagsala tayo ng Juma'a. 2 raka'a. Opo. Pagka hindi Friday, magsasala tayo ay 4 na raka'a. Tinatawag na Salatul Duhur. Opo. Pero kapag Friday, 2 raka'a. Tapos may khutbah. Kaya nakita natin, 2 yung khutbah. Tinatawag na unang khutbah at pangalawang khutbah. Opo. So ito yung unang kumbaga pag-aaral po natin. Pangalawa, may Zoom tayo mamaya. May Zoom. Pagkatapos ng Zoom, may kasunod din na pag-aaral. Kasi siyempre tapos tayo kumain din, tapos ng Zoom, doon natin isusunod yung mga ibang subject. Yung sa Arabic, after Asar po yun. Di ba? After Asar yung Arabic. So, bago mag-asar, yung pagitan ng yung oras after Zoom, doon natin nilalagay yung mga paksa o di kaya mga subject na mayroon tayo. Nagpapalitan tayo, si Yusuf nandyan na, si Muslimin, ako. Pero ang palagi po ngayon ng programa natin after Salatul Juma'a ay ano po, translation, di ba? So doon tayo kumukuha ng paksa, doon tayo kumukuha ng ipapaliwanag. Kaya after Salatul Juma'a, wala tayong nakahanda na paksa. Maliban doon sa naka-schedule sa after Zoom, yun, doon sila magkakaroon na may mga paksa na nakahanda para ipapaliwanag nila sa atin. Pero sa khutbah, wala. Kung anong maging paksa po doon, yun pa rin ang ating pag-usapan, inshallah. Okay? So, okay na Brad, meron ka bang napili na pangalan sa Islam o wala ba? Sa susunod na lang po. Sa susunod inshallah. Okay, so yung mga hindi pa nakatapos, ituloy niya para mapagsimula tayo. Tapos na. May tubig tayo dun, ang tubig malaki kasi wala tayong bili ng mga mineral. Alhamdulillah, ngayon marami na ngayon, di ba? Alhamdulillah.
Okay, so isa lang po para lalong mapakinabangan po ang ating oras. Magsisimula na po tayo inshallah. Ba't kayo nakasipa rin dyan? Mamaya na lang yung kwentuhan natin. Dito tayo muna. Focus tayo muna. Inshallah. Namihan niya ako natin. Agad ba? Hindi. Alam ko, siyang lumapit sa'yo. Kaya... nakita na oh. Hindi, sa Tuesday. Nandito yan pag Tuesday. Oo nga, nakikita ko ka. Parang may secret kayo dyan, dalawa. Mamaya na lang yung secret natin. Okay, so ilang minuto lang. Anong oras po dyan? Sino may orasan? Alas 12:40 ako sa 40. So, meron pa tayong mga 25 minutes. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, unang-una ho, iniling natin po sa dakilang lumikha naway maging ikhlas, dalisay ang ating layunin. Wala tayong ibang isipin maliban lamang na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam po natin na kapag lagi nating layunin sa lahat ng ating mga gagawin ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, sigurado tatanggapin ng Allah at gagantimpalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sigurado hindi tayo magsasawa. Lalong-lalo na, halimbawa katulad po namin na kami ang lagi niyo po naririnig sa mga oras na pag-aaral. Ilang taon na, hindi lang buwan, ilang taon na. Lalong-lalo yung mga tinatawag nila na mga pudama, ibig sabihin yung mga nauna. Nandiyan na si Ahmad Garcia, sino pa yung mga dati yan? Si Isa. So siyempre, maari na lahat ng ating ipapaliwanag ay lahat nila narinig, di ba? Opo. So kaya kung halimbawa mawala tayo sa layunin na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, minsan sumisingit na gusto ko makarinig ng bago. Halimbawa, bago na paliwanag, bago na hindi pa narinig. Kung wala kang marinig na bago, ay siyempre, dahil yun ang layunin mo, magkakaroon ngayon ng yan na naman ang sasabihin ng Ustad, di ba? Yan na naman ipapaliwanag niya. So dahil naglayunin tayo na makikinig tayo sa bago. Kaya wala tayong narinig na bago, wala palang bago. Sim-sim pa rin, sabi nga nila, sim-sim pa rin. Sim-sim, abal. Opo. Pero kapag ang layunin ay para kay Allah, makamit ang kaluguran ng Allah, ay siyempre kahit anong marinig natin, kahit palaging naririnig o paulit-ulit, okay na kasi para kay Allah, di ba? Para kay Allah. Opo. Hindi na po nakakapasok doon yung ibang layunin, hindi kaya masamang layunin. Pati rin sa pagtulong, tingnan niyo po ang pagtulong, halimbawa sa ating mga kapatid. Kapag tumulong tayo dahil sa may pangangailangan ng kapatid at lagi layunin natin para kay Allah, makamit ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang ibang layunin. Hindi tayo mag-isip na kailangan matulungan mo si kapatid kasi oras tayo rin ng nangangailangan, siyempre makakalapit din ako. So pag yun ang layunin natin, siyempre hindi naman lahat ng ating kumbaga hindi yan ng tulong, minsan may talagang walang-wala. At meron din minsan sinasadya na hindi po talaga dahil pagsubok sa atin yun, susubukan tayo kung gaano yung ikhlas natin. Kung halimbawa, hindi mo nakuha yung layunin mo, di ba? Ikaw ngayon ang nangangailangan, mangungutang tapos wala kang mangutang. Grabe naman kung nung ako ikuan, di ba? Ang bilis, pero ngayon. So, dahil ang layunin mo ay hindi para kay Allah, yun, lumabas na naman yung resulta na hindi maganda. Kaya yan ang panatilin po natin, mga kapatid, sa ating kaisipan palagi, na lahat ng gagawin natin ay para lamang kay Allah. Para lagi tayo panatag at lagi tayo masaya sa lahat ng ating mga ginagawa. Kasi wala tayong inisip na kung saan mga personal kapalit po. Okay. So, balik po tayo doon. Ang pinakapaksa po ng ating sect doon sa khutbah ay patungkol po sa kung saan yung tinatawag na yakin.
Ibig sabihin yung ganap na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganap na pagtitiwala sa mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganap na paniniwala doon sa mga ipinapangako ng Allah na talagang ito ay matutupad. Kapag ang isang tao na nagsasalita, palagi natin, itong mga kandidato, di ba, kapag sila'y panahon na pagkakandidato, marami silang mga, di ba, sinasalita, sinasabi, mga pangako. Tingnan niyo po, yung tao na talagang naniniwala doon sa sinasabi ng tao, siyempre, iba pa rin yung pakiramdam niya at yung taong hindi naniniwala doon sa sinasabi. Maniwala ka dyan. So magkaiba pa rin sila, di ba? Dahil siyempre, yung kanilang pagtitiwala, magkaiba. Kaya magkaiba pa rin ang kanilang pakiramdam. Katulad po yan, kapag tayo ay ganap na nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan kung ano yung mga pangako ng Allah ay talagang 100% ay tunay na magaganap, iba pa rin yung pakiramdam natin kaysa sa taong parang alanganin siya. Kaya sabi niya, nararapat na sa isang Muslim ay maging buo-buo ang kanyang pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala o pagtitiwala sa Allah. Nang sa ganun, makamit niya yung tulong ng Allah. Makuha niya yung tulong ng manggagaling sa dakilang lumika ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, tingnan niyo ang banal na Quran. May mga kwento ng mga propeta at mga sugo. Mismo, mababasa tanin dyan sa banal na Quran. Bakit yan ikinuwento ng Allah subhanahu wa ta'ala? Para makakuha tayo ng idea at makapaniwala na talagang kapag nagkaroon ako ng ganap na pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung lalabas na napakagandang resulta. So, tatlo ang kanyang binanggit ng mga propeta mula sa banal na Quran, na dahil sa kanilang ganap na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, siyempre mga propeta at mga sugo, di ba? Pero sila pa rin ng ating kumbaga kung saan tinitingnan pagdating sa pananalig o pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga propeta, special kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya unang-unang kanyang ikinuwento, ito lagi natin naririnig, katulad sabi niya ni Ibrahim alaihi salatu wasalam. Mahabang kwento kay Ibrahim sa banal na Quran, pero ginawa niya pinakamaikli para lamang malaman natin ano yung punto. Ano yung kumbaga resulta kapag ang isang tao ay may 100% o ganap na pagtitiwala sa Allah. Ano po bang mapapala niya? Kaya sabi niya si Ibrahim alayhis salam, nung siya itatapon na sa apoy, di ba mahabang kwento yan, sa pamamagitan na kung saan dahil sa galit si Namrud na tulaalay, mahabang kwento na yun. Pero ang pinakapunto natin doon sa pagtitiwala ni Propeta Ibrahim alayhis salatu wasalam. Nung sabi na siya itatapon doon sa apoy na yon, may anghel na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan binigyan siya ng pabor. Ano po ba ngayon ang masasabi mo? Kahit anong sasabihin mo na maikli para lamang kung saan malaman ng Allah subhanahu wa ta'ala na yun ang kailangan mo. Si Ibrahim alayhis salam, wala silang sinabi. Sabi niya, kahit ano, wala kong kailangan na sasabihin. Kahit ano, wala kong sasabihin na kailangan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil 100% yung kanyang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala o pagtitiwala sa Allah na kung saan makakamit niya yung tulong ng Allah kapag alimbawa mayroon kung saan kailangan niya yung tulong. Kaya sabi, wala kong sasabihin. Dahil 100% mayroon siyang paniniwala o pagtitiwala sa Allah na sa oras na magkakaroon ng problema, darating at darating yung tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, hindi ko na kailangan yung tulong o di kaya yung payo mo sa akin na ano po kasi yun na buo na. Kaya sabi na, anong nagresulta? Nung itinapon na doon sa apoy na kung saan para masunog po siya, doon po kung saan bumaba yung isang talata o di kaya nabanggit mismo sa banal na Quran na si Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi na kung saan yung yanar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. So dahil yung kanyang 100% na pagtitiwala sa Allah na hindi siya mapapahamak, kaya yung dumating na yung tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, nag-order ang Allah mismo sa apoy. Yanar o apoy. Kasi ang apoy o at iba pang mga makakapinsala, sino may hawak, may control, di ba? Si Allah subhanahu wa ta'ala lamang.
Sinabi ng Allah, ya nar, o apoy, kuni barda, maging ano ka, kung saan barda, malamig. Kaya sa araw na yun daw, sa oras na yun, kahit na halimbawa, nakikita na, kasi yung ginawang mga panggatong, kumbaga ano daw, parang maliit na bundok. Talaga, inipon yun kasi parang masunog siya ng matindi. Siyempre, sa panahon yun, medyo mga malalaking tao, di ba? Kaya katulad natin. Opo. So, ang naikwento pa sa tafsir, dahil sa taas yung panggatong na naipon, hindi kayang ilagay na kung saan ilalagay doon si Ibrahim a.s. Ginawa pang ano, yung parang pitik na para itapon doon kasi hindi kayang dalhin doon kasi mataas. So dahil doon sa kanyang 100% na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, mismong Allah subhanahu wa ta'ala nag-order, o apoy maging malamig ka. Kaya sabi ng mga scholar, nalamigan si Ibrahim kahit na nakikitang napakataas ng apoy, pero ang nararamdaman ni Ibrahim a.s. malamig. Siyempre tao tayo pag sobrang nalamig, bakit ang lamig? Parang ganun, di ba? Yan, nandyan, lagi may jacket ako kasi sobrang lamig, lagi nakatutok sa akin, kailang may jacket. Ang gusto natin pala, yung hindi masyadong malamig, di ba? Tao si Ibrahim a.s. Nung nagkaroon siya, nakaramdam siya ng sobrang lamig, at alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng mga scholar, alam ng Allah nung pinakamabuti sa kanya, doon niya isinod yung wasalama. Una, barda, malamig. So nagkaroon ng lamig, wasalama. Huwag kang mag-alala kasi ngayon nalalamigan ka, hindi mo pala gusto yung malamig. Minsan may mga tao na gusto yung malamig, di ba? Yung aircon malakas. Sabi niya, wasalama. Maging ano ka, tinatag na safety yun, yung kapayapaan normal. Parang lumalabas yun, yung maramdaman ni Ibrahim a.s. yung pinakamaganda, mapayapa. Kasi wasalama. Yan, katulad mo yan, mashallah. Mga, opo. So alam niyo mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, dito po sa unang, walang tao rito. Marami yun, di ba sobra pa eh. Okay. Siglit muna kasi may yan ang gusto namin sa iyo, Limar. Dapat lagi ka nandito kasi pag wala ka, iba pa rin nandiyan ka. Mashallah. Mashallah. Kasi minsan, medyo ano. Okay po, bilang pagpapatuloy po. Tingnan niyo po. Wasalama. So dahil yung tulong na yun, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ay para kay Ibrahim a.s. sa panahon yun, sa oras na yun, dahil siya yung nangangailangan ng tulong. Pero sa kanyang puso yung tinatawag niya na dhan, yung lagi nasa isip mo, nandiyan na si Allah. Hindi niya ako papabayaan. Nandiyan na si Allah, hindi niya ako papabayaan. Yun ang parang lumalabas dun. Ala Ibrahim, idinugtong ng Allah, wasalaman ala Ibrahim. Ito ay nababasa sa banal na Quran sa mga taong nagbabasa ng Quran. Minsan may mga nagpapaliwanag ito, wala namang masama na pwede mong gamitin sa paggamot, di ba? Kasi yung bang bigla na napaso, babangitin mo doon na magkaroon ng wasalama na ala, ibig sabihin, ang sarili mo yun. O di kaya kung may kapatid ka, siya yung nagkaroon ng paso, na biglaan, pwede mo gamit para daw hindi maaari na sa barakan ng Quran. Kasi ang Quran po mga kapatid, ito yung isang nabanggit sa talata mismo sa Quran na ito yung shifa. Pag sinabi shifa, gamot yan. Opo. Kumbaga, ipinadala namin sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Siya ay gamot at habag awa sa mga mananampalataya. So ibig sabihin nun, kung gagamitin sa Quran bilang gamot sa mga problema, wala nang masama kasi ito'y gamot sa panglabas at pangloob. Kapag tinanggap ni Allah yung alibawa ating panalangin na maging dahilan yun na magamutan tayo, walang problema doon. Opo. So yun ang po mga kapatid. Kaya isa rin daw sa nasabi ni Ibrahim a.s. na kung saan yung naramdaman niya sa kanyang buong buhay na pinakamainam ay nung nasa apoy na siya.
Sabi ng mga scholar, dahil sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan niyo sabi niya, apoy, di ba? Grabe yung apoy. Ang apoy nakakasunog. Di ba? Nakakamatay po yan. Pero kahit daw isang balahibo ni Ibrahim alayhi salatu wasalam, kahit isang balahibo, wala ni nasunog. Pero nandun na sa ano po, apoy na napakaalam. So, ang tagapaglikha, kaya niyang baguhin yung kanyang nilikha kasi siyang makapangyarihan at siyang may kontrol lahat. Okay, nilikha ko ang apoy, halimbawa, nilikha ni Allah ang apoy para makasunog. Pero pwede niya baguhin, na tanggalin yung apoy na mainit. Dahil siya nang may kontrol ng lahat, di ba? So nakikita mo yan. Kaya sabi nga, walang imposible talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaso lang, minsan yung tao, para bang yung kapangyarihan ng Allah, binibigyan niya ng limitasyon. Di ba? Parang mayangganat. Subhanallah. Napakaraming kwento sa Quran ay pinakita ng Allah na talagang walang limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Kaya lagi natin nababanggit, palagi sa mga hindi mga Muslim na ang pagkakalika ng Allah may mga klase, may mga uriyan kasi para makita kung gaano siya makapangyarihan. Pwede niya likayin ng tao kahit walang sapat na maging dahilan. Halimbawa, tayo na pinanganak tayo din sa mga magulang natin, di ba? Kaya ano po bang dahilan ba't ikinukinto si Adan, ba't ikinukinto si Hawa na wala silang mga asawa hanggang kay Jesus na nagkaroon siya ng nanay na walang tatay? Lahat po ito ay pinapakitang ng Allah gaano siya makapangyarihan. Siyang may kontrol lahat. Kaso lang hindi natin nararamdaman yung tulong ng Allah at kanyang kumbaga habag sa atin kasi hindi pa tayo buong-buo na may tiwala at ganap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi na ang mga propeta, dahil mayroon silang ganap na mga ganap na tiwala, kaya nakikita po yung mga resultang kanilang pagtitiwala sa Allah. Isa rin yung sa kinuwento niya si Ibrahim a.s. Ibig sabihin, hindi siya napahamak dahil sa tiwala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na si Musa, yun ang pangalang binanggit niya, lagi natin napapag-usapan si Musa a.s. Nang sabi niya na itatakas niya ang kanyang mga tagasunod. Di ba sa kwento na yun, mahaba yun. Nang dumating na sila doon sa, sabihin natin, sa ano ng tubig, di ato doon? Opo. Ang mga ilan sa mga tauhan ni Musa alayhis salam, siyempre, hindi pa sila buo ang kanilang at pagtitiwala sa Allah. Kasi siyempre, mga bagong yak sila, kumbaga, bago sila isinaman ni Propeta Musa alayhis salatu wassalam. Kaya nakapagsabi sila, Ya Musa, inna lamudrakun. Kumbaga, nandyan na si Firaun at saka mga tauhan niya, maabot nila tayo, di ba? Ibig sabihin, papatay nila tayo lahat. Kaya siyempre, nandun na yung takot talaga. Kasi wala silang mapupunta dahil tubig na, di ba? Subhanallah. Kaya sabi ng Sheikh, sabi niya, tingnan niyo yung sinabi ni Musa alayhis salam. Yung ma'iya Rabbi, huwag kayong mag-aalala kasi kasama ko ang aking Panginoon. Kasama ko ang Panginoon. Hindi na sila sinama. Kasi yung mga iba doon, bago pa sila, kumbaga, sumunod na lang sila kay Musa alayhis salam. Kumbaga, hindi pa sila naka-final talagang nabuong kanilang paniniwala. Kaya sabi, ma'iya Rabbi, kasama ko si Allah subhanahu wa ta'ala. So anong nagresulta? Di ba yung tungkod niya? Inutusan ng Allah na alki, ya Musa. Kumbaga, iampas mo ang tungkod mo dyan sa dagat na yan. Ang nakakapagtaka, hindi lang isang naging daanan. 12, di ba? Sa Quran, 12 ang naging, kasi ano daw, 12 daw na kabila. Ibig sabihin, 12 na parang tribes o pamilya, para bawat isa sa kanila, binigyan ni Allah na, sige. Subhanallah, tingnan yung tulong ng Allah. Pag dumating tulong ng Allah, kumbaga, napakaganda. Para daw hindi sila magsiksikan o magunang. Kasi, okay, itong pamilya, dito na kayo. Yung parang ganun. Pagka-lipas nila doon, pagkata-daan nila doon, anong resulta? Sumunod, di ba? Hanggang sa doon namatay yung mga tao ni Firaun la'natullahi. So, ang pinakapunto niya doon, mga kapatid, yung pagtitiwala ni Musa alayhis salam sa Allah, dumating yung tulong ng Allah subhanahu. Mahaba, marami sabi niyang kwento patuloy Musa, pero isa lang yung kanyang kinuwento. Okay. Pangatlo kasi dito na itatapos. Anong oras? 10 minutes to 1. Mga ba? May 15 minutes pa ba? 15 minutes pa, okay.
Pangatlo, sabi niya, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Propeta Muhammad, kasi tatlo lang binanggit niya ng mga sugo. Si Propeta Muhammad, ito lagi ko ito ipapaliwanag. Nung siya hinahabol siya ng mga Quraysh, di ba, dalaw sila kay Abu Bakar radhiyallahu anhu, at pumasok sila doon sa tinatawag na Ghari Hira, isang kuweba na ano. Opo. Pagpasok nila doon at sinusundan sila ng mga Quraysh, kaya tingnan niyo doon, yung subhanallah, pagpasok nila at sinundan sila ng mga Quraysh, tapos inahanap sila. Di ba? Isa rin sasabihin niya doon, tingnan niyo yung tawag doon, gagamba yun? Bahay ng Sapot. Opo. Tinatawag na Angkabut. Nung pumasok na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama si Abu Bakar radhiyallahu anhu, siyempre normal yung bahay ng Angkabut. Sira ka kasi siyempre, di ba, napakasimple. Hindi yung makita. Di ba? Wala na. Pero dahil sa kapangyarihan ng Allah, pwede ka niya tulungan sa isang bagay na kahit napakahina o sabihin natin, parang walang-wala, di ba? So, dahil doon, nagkaroon ng mga Quraysh na imposible na nandito si Muhammad. Kasi pagpasok ni Muhammad kasama si Abu Bakar radhiyallahu anhu, yung dinanan nila, doon tayo ng bahay, ang kabod. Anong tawag sa Tagalog? Gagamba, di ba? Gumawa. Walang alam doon ng gagamba. Siya na pa rin ang umutos o gagamba. Kasi siyempre, nilikan niya yun. Gawa kakagad. Basican, walang imposible sa Allah kasi innama amruhu idha arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Katotohanan kapag dinais ni Allah ang isang bagay na gusto niya mangyari, wala siyang sasabihin, babanggitin maliban sa dalawang litra lamang. Kun. Kaf at saka nun, sabi ng maskulat. Fayakun. Kaya itong mundo, di ba nabanggit 6 na araw nanilika ang mundo, parang ganun lumalabas doon. Pang-7 araw, yung araw ng Biyernes, opo. Nilika niya ang mga kalangitan, kalupaan, kabundukan, lahat ng nilika ng Allah. Wala siyang ginamit na material, wala siyang ginamit na kung ano yun, hindi humingi ng mga advice, mga anggil, lahat. Ang kanyang lamang sinasabi, kun. 7 palapit na langit, kun. 7 palapit na lupa, kun. Lahat, kun. Kapat sa kanun, yari na lahat na nabuo. Yan ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ano pa kaya doon sa gagamba na yun, di ba? Napakasimple. Kun fayakun, yung gagamba, ang bilis. Kung mabilis tayo ngayon na true, di ba? Mga gumagamit tayo, automatic nagagawa natin kagad. Ano pa kaya yung tagapaglika, na lumilika ng lahat? Kung nabibilib tayo sa mga tao, sa kanilang mga kagalingan, mga talento, galing yung lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nagbigay ng kaalaman. Allama al-insana ma lam ya'lam. Si Allah lamang nagbibigay ng kaalaman sa mga taong walang nalalaman. Kaya yung mga binigyan ng kaalaman ng mga mayayabang, walang mga utang na loob kasi inisip nila dahil sa kanilang pagsusumikap, sa pag-aando, kaya sila magaling. Hindi yun. Si Allah pa rin nagbigay sa iyo. So lumalabas doon kung anong mayroon ka ngayon, ipasalamat mo yun sa tunay ng Diyos. Maging mapagkumbaba ka kasi siyang nagbibigay ng lahat. So tingnan nyo, pagdating nila doon, nandun na yung bahay ng gagamba. Kaya siyempre, hindi nila maisip, lubos maisip na, imposible nandiyan na si Muhammad. Kumbaga, basican yun. Sinusundan nila si Muhammad. Bakit ang bilis gumawa yung gagamba ng gano'n, di ba? Hindi lang maliit na, okay na kung ganito lang kalaki. Yung ginawa ng gagamba na yun, napakalaki yun kasi isang pintuan na yung ib na yun. Kaso lang, nung nandun na sa loob sila, yung mga Quraysh, kaya ang sabi ni Propeta Muhammad, doon pa natuklaw si Abu Bakar ng ahas. Tapos, nung natuklaw na, kasi parang lumabas, lahat yung mga programa ng Allah, paintulad niya, kasi pagsubok din sa kanila yun. So, yung sakit ng kasi nararamdaman niya, at yung bisa, di ba kasi natuklaw na siya. Pero dahil nandiyan na yung mga Quraysh, hindi siya pwede magsalita kasi malalaman na. Kaya ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parang sumumpa siya na kung yung mga Quraysh daw ay tumingin sila sa kanilang sa palo sa baba, yung paa nila, kasi ibig sabihin pala yung yugib na yon, parang doon yata sa ilalim yata si Propeta Abu Bakar doon nagtago.
O parang napwesto. Kaya sabi ng propeta, kung sila ay tumingin sa baba, tiningnan lang kanilang mga pano. Makikita na sila na nandun na sila sa baba. Kumbaga, dati may larawan kasi wala tayo. Di ba? Pero parang, kasi siyempre, may pumasok, di ba? Nandiyan na. Kumbaga, gumagano ka pa para hindi ka makita. Pero ang sabi ni propeta, kung tumingin sila, ibig sabihin doon, lahat sila nakatingin dito. Hindi sila gumanon. Kasi gumanon nila, makikita pala sila. So, yung mga mata, control pa rin yala. Dito lang kayo. Di ba? Huwag na kasi makikita nyo, kumbaga sa pelikula, iba na namang usapan. Iba na namang kwento. Baka mali ito yung gumagawa kasi sabi ng isang scholar sa paliwanag na, alam nyo itong nangyayari sa atin, parang pelikula to. May director, kumukontrol. May ginagawa mga, di ba? Ito yung sayo, wala kang idadagdag dito, ano. Malibala minsan may mga maluko rin siguro artista dinadagdagan para lalong gumanda, okay, pinapababayan yun para sa kabutihan. Pero ang lagi pa rin nasusunod kung ano yung sinasabi ng director. Kasi pag hindi na may yung takbo ng pelikula dahil siya yung nakakalam doon. Kaya sabi ng scholar, itong mundo ganun din, siya lang pa rin ang overall na director sa mundo na ito. Siyang lahat. Kung ano man ang mangyari, lahat sa kanya yun. Kaya nararapat na siya ang dapat paniwalaan, paglingkuran at sambahin. Walang iba kundi si Allah. Kaya panghuli, ang kanyang sinabi, yung scholar po natin, sa isang Muslim, panatin niya palagi yung dhan. Pag sinabi dhan, yung lagi nasa isip po natin ay yung positive sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, kung ano man ang problema ko, nandiyan na si Allah. Kung mahirap ang trabaho ko, nandiyan na si Allah. Ibig sabihin, lahat ng mga problema natin, kailangan po natin, lagi po natin inisip, udhan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung tayo ay lagi nag-iisip, naghahangarin na si Allah lamang, sigurado, lahat ng problema natin, tutulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi itong mundo, normal, hindi natin maiwasan, lahat tayo dadaan sa problema, pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya susubukan tayo. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ang buhay at kamatayan, sabi ng Allah, ito inilikha ko para lamang subukan kayo kung sino po sa inyo ang tunay na magpapakabuti. Ibig sabihin tunay na susunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil malapit na, pwede natin tirahan para sa mga katanungan, lalong na ang kapatid natin bagong yakap ng Islam, baka mayroon siyang nais itanong po. Hindi pa dumating yung pagkain na Jalil? Ano dyan na? O sige, baka may tanong tayo, tawagan natin muna yung kwan.